Okay po, welcome po. Welcome po sa lahat ng narito. Ganun din po si Nanay Arlene Frando. Nasaan po si Nanay Arlene? Welcome po, Nanay Arlene po. Ang mother po ni Brother Roland. At ang kanyang father po, si Brother Rolando po na. Welcome po sa family po ng JCM. We love you po. Okay. Next. Ang ating pong pag-uusapan, ang pamagat ng ating pag-uusapan ay, sabi ng Lord, ako yung muling babalik. Naniniwala po ba tayo doon? Babalik ang Panginoon para sa atin. Amen po ba? Para sa atin ng mga makasalanan, na sinuko ang buhay sa ating Panginoon, tinanggap siya bilang ating Panginoon, babalik siya. Amen po ba? Babalik siya. Okay po, so simulan na natin. Sino nasa Bible? Pakitaas ang kamay. Okay. Sino ulit? Russell? Okay. Genesis chapter 40. Basahin muna po natin ng Genesis chapter 40, the whole chapter. Yung sa Genesis mo tayo, tapos meron po tayong ikukumpara sa New Testament po, from Old to New Testament. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumi ng paraon, o sa English po, cupbearers, at ang punong panadero o baker ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Sa paraon po, no? Sa galit nito, sandali. Above tayo. Simulan natin sa above. Above muna, above. Then the rest, puro RTW na. Above, ulitin natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang katiwala ng kopa. Kopa po, yung cup. So, cupbearer po ito. Yung pinaka-leader ng cupbearers po ng hari at ang kanyang panadero ay nagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Nagalit ang paraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala. Hindi na po isinulat o binanggit kung bakit nagalit. For sure, may nagawa po ito kalokohan. Dalawang pagkamala sa puno ng mga katiwala ng kopa at sa puno ng mga panadero, sila'y ibinilanggo sa bahay ng kapitan ng bantay sa bilangguang kinapipiitan ni Jose. Si Joseph po, yung those time po, nung siya po yung bunsong anak ni Joshua. Ni Jacob. Sorry naman. Ni Jacob. No? Na siya po'y binenta po ng kanyang mga kapatid. At nakarating nga po siya ng Egypt. At nakakulong po siya. Si Jose ay inatasan ng kapitan. Dahil nga po si kapitan ay nalugod sa ginagawa ni Joseph. So bilang bilanggo, sa mga nabilanggo po, sa mga selda, meron po tinatawag ng mayor. Ako po hindi pa nakulong. Konti lang sa Saudi. Isang buong magdamag lang po. Wala po akong nakitang mga mayor kasi lahat sila mayor. Mga Arabo po yun, sa Saudi po yun. Si Jose ay natasan ng kapitan ng bantay na mamahala sa kanila at sila'y kanyang pinaglingkuran. So in short, caretaker po siya. Sila'y nasa bilangguan ng maraming araw. So hindi na po nabanggit kung ilang araw. Isang gabi, ang katiwala ng kopa at ang panadero ng hari sa Ehipto na nasa bilangguan ay kapwa na naginip. At ang bawat panaginip ay may kanya-kanyang kahulugan. Bigyan natin ng emphasis yung panaginip. Ako po, bilang pastor po ninyo, ay binigyan po ng tinatawag na kaloob o gift ng Panginoon. Depende po sa panaginip. Meron po nagpapa-interpret sa akin, nag-interpret po ako ng panaginip. Pero hindi po ako manghuhula ha. Wala po tayong bolang kristal ha. Tapos itingnan ko po at wala po tayong baraha na. Kung ang panaginip po ninyo ay may meaning o ibig sabihin, then the Lord will reveal to me tulad nung kay Joseph. Kasi nasa Bible naman po yan. Ma-i-interpret ko po yan. Pero kung wala po yung kahulugan, tinatawag ko po yung random dream. Na panaginipan mo lang, wala lang, pagod ka, inisip mo yung taong yun o yung pangyayari yun. Or, kinukwento-kwento mo lang. Lalo na yun, walang papasok talaga sa akin doon. Pero hindi ko naman sinasabi sa mga tao na gawa-gawa mo lang yan eh. Na ano mo lang ako, sinusubukan mo lang ako. Pero marami na po, since 2012, marami na po nagpa-interpret sa akin na panaginip nila and hindi po ako manghuhula, na-interpret ko po at nangyari nga po yun. So anyway, balik po tayo, kagaya po ni Joseph, yung panadero, at saka yung cupbearer, ay nanaginip po at ito po may mga kahulugan.
Kinaumagahan dumating si Jose sa kanila. Siya'y tumingin sa kanila at nakita niyang siya'y balisa. By the way, kung meron po magpapa-interpret po, punta muna kay Sister Angie para bigyan po kayo ng prescription kung magkano babayaran. Hindi po. Basta merong meaning o interpretation, sasabihin ko po. Siya'y tumingin sa kanila at nakita niyang sila'y balisa. So napansin ni Joseph na hindi normal ang kilos ng dalawang ito. Kaya tinanong niya ang mga tagapamahala ng paraon na makasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon. Bakit balisa kayo? Ngayon, sabi. Kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip at walang sino mang makapagpaliwanag. So di po ba minsan nakakapanaginip po tayo? Tandaan po natin, minsan ang mga panaginip, walang kwenta. Di ba? Pero minsan, gustong-gusto mo siyang maintindihan bakit mo napanaginipan niya. Ako po, lagi po nakakapanaginip. Talagang kakainin ko na talaga. Kukurutin ko na yung lechon. Tapos gigisingin ako ng asawa ko. Si Blake iihi. Kakainin ko na eh. Wala pong meaning yun na. Okay? Sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba mula sa Diyos ang mga paliwanag? Sabihin niyo sa akin. Balikan niya natin. Hindi balikan natin. Okay. Kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip at walang sino mang makapagpaliwanag. Sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba mula sa Diyos ang mga paliwanag? Sabihin niyo sa akin. So sinabi ni Jose, pag may panaginip at may paliwanag galing sa Diyos na, kaya't isinalaysay, kaya po sinabi po ni Jose yon dahil kasi po siya ay nananalig ng 100% sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kaya't sinalaysay ng mga puno na makatiwala ng kopa ang kanyang panaginip kay Jose at sinabi sa kanya, so ito yung cupbearer mo na, no? Cupbearer. So ibig sabihin yung kopa o yung baso na lalagyan ng alak. Sa aking panaginip ay may isang puno ng ubas sa aking harapan. Sa puno ng ubas ay may 3 sanga. Laki ng puno, 3 lang yung sanga. Ayun. Sa pagsipot ng dahon nito, pagsipot ba? Pagsipot. Ewan. Pagsipot, no? Sa pagsipot. Above kasi. Ito ay namulaklak at ang mga buwig niyon ay naging mga ubas na hinog. Ang kopa ng paraon, nagbibinata. Ang kopa ng paraon ay nasa aking kamay, sabi niya. At kinuha ko ang mga ubas at aking piniga ang mga ito sa kopa ng paraon at ibinigay ko ang kopa sa kamay ng paraon. At sinabi ni Jose sa kanya, tingnan niyo po, pansinin po natin yung interpretation. Hindi po ito tumagal ng ilang minuto, segundo, araw. On the spot nung sinabi, na-reveal na agad ng Lord's interpretation sa kanya. At sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kahulugan niyon. Okay? Ang 3 sanga ay 3 araw. So nag-uusap sila. From the day na nag-usap sila, bibilang na yung 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay itataas ang paraon ng iyong ulo. At ibabalik ka sa iyong katungkulan. That means, ipapakilala ng paraon yung cupbearer. At ibabalik siya sa katungkulan. At ibibigay mo ang kopa ni paraon sa kanyang kamay, gaya na karaniwang dati mong ginagawa nang ikaw ay kanyang katiwala. Subalit, we're talking po, pinag-usapan natin yung wine, ha? Yung paraon, no? Ay, yung cupbearer. Meron siyang binanggit. Subalit, alalahanin mo ako kapag ikaw ay napabuti na. New King James nga. Diyan sa verse 14, New King James. But remember me. I-ano natin sa panahon natin ngayon. But rensberano me. Nag-guess nyo yung mga singers? Remember me. But remember me, sabi niya, when it is well with you, pag naganap na. Tagalog na uli. Dumudugo na. Oh. Tagalog na uli. Subalit alalahanin mo ako. Remember me. Kapag ikaw ay napabuti na. Sabihin, pag nakalaya ka na. At hinihiling ko sa iyo na gumawa ka na mabuti sa akin. Ang ibig sabihin, yung binigay ko sa iyo kabutihan sa iyo, suklihan mo naman ang kabutihan sa akin. Sabi niya. At banggitin mo ako sa paraon at ako'y ilabas mo sa bahay na ito. Ako'y tunay na, okay, at this time, gawin mo na siya, verse 15, gawin mo na siya RTPB. Kaya ako lang ginawang above kasi yung salitang alalahanin mo ako. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo
at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. So yun po yung sa cupbearer, no? Ano po ba yung nandun sa cup nilalagyan nun? Ano? Wine. Sabi natin wine, wag alak. Kasi pag alak, hihilo ka nun. Eh. No, wine na lang, wine. Ganun, wine. Ano sabi? Renz Verano, remember me. Next, pag-usapan natin si Baker. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. So, nakapatong sa ulo. 3 basket, magkakapatong yun. Hindi mo naman pwede magkakatabi yun, hindi nagkahulog-hulog yun. Sa basket na nasa ibabaw, ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinurno para sa paraon. Yung minasa, yung tawag dito, yung binig. Ngunit ang pagkaing iyo'y tinuka ng mga ibon. Nasa ulo niya, tinuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, agad-agad, agad-agad. Tawag dito, hindi nagpaligoy-ligoy ang Jose. Alam niyo po ako, karamihan po dito, nagpapa-interpret ng mga panaginip. Pag hindi maganda yung panaginip, nananalangin ako sa Lord habang nagsasalita yung tao, Lord, bigyan mo ako ng wisdom paano ko sasabihin sa taong to. Kasi madidisappoint to, mababalisa to, madidepress to. Tulad, pinapaalala lagi sa akin ng Panginoon, tulad ni Samuel, nung una siyang kinausap ng Panginoon tungkol kay Eli. Kinulit siya ni Eli, anong sinabi ng Diyos sa'yo ni Yahweh? Sabihin mo sa akin, hindi maganda. Anong sinabi? Talagang hindi maganda. Dahil mamamatay siya pati yung kanyang bones, yung mga anak niyang mga mababait. Mamamatay sila. Pero tinanggap ni, ni Eli, no? Kung yan ang sinabi ni Yahweh, sa English, let it be done. So be it. Ganun. Sinabi niya sa ito ang kahulugan ng panaginip mo. Pag ako po talaga, may pagligoy-ligoy pa ako dahil ayoko talaga ma-disappoint ang tao. Sa loob ng 3 araw, yung 3 basket, ay papatawag ka rin ng paraon at pupugutan ka. Ayun na ho. Diretso. Pupugutan. Hindi man lang pagtawag sa'yo ng paraon alam mo yun, kasi nga, ginawa mo ito, pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. So pinugutan na, yung katawan, ibibitin pa, magpepiesta pa ang mga ibon. Ang 3 araw ay kaarawan ng paraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Kaya pala merong significance yung 3 araw din. On the 3rd day, birthday na ni paraon. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng inumin at ang punong panadero. Yun na, yung tinaas yung ulo ng cupbearer. Ibinalik niya sa tungkulin ng tagapangasiwa ng mga inumin. So kung ano yung interpretation na binanggit ni Joseph, nangyari po yun. Nangyari. Ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad ang sinabi ni Jose sa 2. Ngunit siya'y nakalimutan. Yun lang. Yun lang. Alam niyo po yung pag tinulungan mo, may tinulungan ka kaibigan, no? Tapos yumaman o nagtagumpay. Pag hindi ka nagparamdam, o kahit magparamdam ka, tabla ka na. No? Oo naman kayo. Nangyari din sa inyo. Kawawa naman tayo. Tayo kayo. Ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Bago siya umalis, remember me. No? Remember me. Husky pa boses nun. So anyway, balikan po natin hindi, huwag na muna. Tingnan niyo po si panadero. Bakit kaya pinapugutan si panadero? Pero yung pangyayari kay Jose na yon, may mangyayari. May mangyayari in the future. Hindi ko lang alam kung 2,000 years after that, may mangyayari. Na hindi man katulad nung nangyari sa ating Panginoon, nabanggit na po sa Old Testament yung mangyayari sa Panginoon. Amen po ba? Kagaya niyan. Okay. Luke chapter 22, verse 19 to 20. Tingnan natin. Okay. Welcome po, welcome. Amen. Welcome po.
Sabi ng Panginoong Jesus, ito po yung Last Supper, kung tinatawag nila Last Supper. Hindi ko alam bakit Last Supper. Kumain din naman sila ng maraming beses. Anyway, ibinigay wala naman nakalagay sa Bible na Last Supper, Meron ba? Wala naman, naghapunan sila, Ha? Ang huling hapunan, tinagalog yung Last Supper. Tayo lang po yun. O yung dati nating paniniwala na yung sinabi sa atin. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At wala namang nakakakilala sa ama kundi ang anak. Binigyan ko po ng emphasis yung wala nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang anak sa ama. Kasi bakit po? Anong meron ngayon? Sabi ni Pastor Dave, araw ng mga pader. Sabi niya kanina, napaisip ako, pader. Father. Okay. Yung po kaninang raptor, nasa harapan nung dumating kami, nakaharang. Nilagay natin yung ating mga signage, tinanggal. So nung nakita ko, hindi man po ako nagwala, nagalit. Sumigaw lang po ako. Ganun lang po sinigaw ko. Nag-release lang ako. Sabi ko, bastos. Ginanong talaga sa isip ko ang taong ito. May nakalagay na tinanggal pa at pumarada. Pero tumawid ako. Tinanong ko yung gwardiya. Sa inyo yung raptor? Ito na naman yung gwardiya nung Monday. Kasi po nung Monday, may kinasal po ako dito. By the way, wala yung dalawa, no? Si Jerem po, tsaka si Ebony, yung pong anak ni Pastor Mario, tsaka ni Sister Cheryl. At tsaka po si Ebony, yung sexy. Kinasal ko na po sila nung Lunes. So, officially, mag-asawa na po sila, ha? Baka makita nyo po sila naglalakad, kakandi-kandirit sa sway-sway. Hayaan nyo lang po sila, mag-asawa na po yun, ha? Okay? Mamaya pagchismisan pa natin, halay, dalawa, saya-saya. Dapat lang po yun dahil mag-asawa sila. So, kinasal ko sila nung Monday. May sasakyan dyan sa harapan. At yun nga, sabi ko, Monday ngayon. Hindi ko alam kung sino yung, punta ako sa kabila. Guest pala nila. Hindi alam nung guest na hindi pala pwede. Sabi ko sa kanya, may nakalagay na signage. Bakit mo tinanggal? Disrespect yan. Dinisrespect mo yan, sabi ko. What if ireklamo kita sa munisipyo? Sir, sabi sa akin, check out na po kami mamaya. Buti naman, check out na kayo. Pero ngayon, check out ka na sa parking. Ha? Sabi kong ganun. So kanina nandiyan yung raptor. Punta naman ako sa kabila. Sabi ng gwardiya, the same gwardiya, opo sa amin po. So nandyan. Okay lang yun. Kasi kung wala, papatowing ko yan. Pero since nandyan pala, nandun si yung ating kaibigan, si Tisay o si Wendy, na nandyan, nakatingin siyang gano'n. Pinagalitan niya yung gwardiya. Di ba sabi ko sa inyo, pag Friday, Saturday, Sunday, kila pastor yan, sabay hirit, Pastor, bakit nung Monday nandyan ka? Kasi nga may kinasal ako. Itong week na to, nandyan ka rin. Depende po yun doon sa isang pastor na may gagawin dyan. Kasi pag may ginagawa po dyan, may ginagawa kami dyan. Puti din nagtanong, anong ginagawa mo? Kumakain. Sila nagtatrabaho. Sabi sa akin, Pastor, hinawakan ako. May anak ka na? Tiningnan ko siya Ikaw, ilan gusto mo? Ay, marami kang anak. Sa akin. Ay, bakit ba? Bibigyan mo ako, sabi ko sa kanya. Pastor, Father's Day ngayon. Happy Father's Day, sabi ko sa kanya. Father's Day, mabait naman sila. Mabait. So, ganito po yan. Sa ating mga kapatiran dito na may sasakyan, kung makita po ninyo na nauna kayo sa akin, wala akong magagawa. Mag-park lang po kayo dyan. Nakaw niyo po. Alam mo, nauna kayo sa amin. Wala pa si Pastor Mario, wala pa si Wendell, wala pa sila Sister Charm, wala pa yung mga may sasakyan. Pag mauna ka, panalo ka. Roslyn, panalo ka. Tanggalin mo si JCM at pag may nagtanong, oy, JCM ito. Ayan member ako nito. Kaya, panalo ka. Doon kami magpapark. Hindi po. Kung di naman po sa likod, nasa likod po, kung may bakante, dito lang po sa atin, nasa harapan natin, wag sa iba ha, mapapaaway tayo. Pwede po tayo mag-park ha, sinasabi ko po sa inyo. Kaya, uunahan ko kayo, 7:30 pa lang dito na ako. Magkita-kita tayong lahat yan. Kaya po ito binigyan ko ng emphasis na ama, anak. Dahil pakikita po natin dito kung gaano mapagmahal ang ating ama. Amen po ba?
Sabi niya, ulitin natin, walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At wala namang nakakakilala sa ama kundi ang anak. At ang mga taong ginawang karapat-dapat ng anak na makilala sa ama. Okay, next. Humarap si Jesus. Ano nga ba yan? Luke 22:19 ba yan? Ha? Pacheck nga, ano ba yan? Pinutin mo lang. Ano yan? Bakit napunta tayo dyan? Sabi ko, Luke chapter 22, verse 19. Tingnan mo. Dumampot din siya. Ayun. Dumampot. Paano ka napunta dun? Sa ama at saka sa anak. Gulan ako. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat. Ito po, pag-usapan natin yung panadero at saka yung cupbearer. Nung time ng, sabi nga nila, Last Supper, pero nag-supper sila ng ilang beses. 40 days pa sila nag-last supper. Dumampot din siya ng tinapay at matapos, magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan. Yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan. Yung katawan niyang nabugbog, nabayubay. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Remember me. Na? Next. Gayon din naman, Englishin mo nga yun, kuya. Englishin mo yun. Yung 19. New King James. New King James. Okay, and he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body which is given for you. You do this in remembrance of me. Familiar ba? Tagalogin mo na. The next, verse 20, sabing ganon. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa. Pagkatapos maghapon na sinabi, ang kopang ito, ano yung nasa loob ng kopa? Wine. Ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Yung pong cupbearer, ano nangyari sa cupbearer? Itinaas siya. Tinaas siya. Pinatawad siya. Tapos binalik siya. Si panadero, anong nangyari? Pinugutan. Now, tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 11, 23. Naririnig lagi natin to dito. Pastor Dave, pag tayo po yung nagko-communion. Bibigyan ko lang po siya ng connection doon sa... Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Sabi ni Pablo, nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-preso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog sa inyo, para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Next. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga sabi ng Lord, remember, in remembrance of me. Ang sino man kumakain ng tinapay at uminom ng kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yung hindi nararapat po. Kapag tayo po ay mag-communion o breaking of bread, yung hindi nararapat, yung makikijoin ka pero in your heart hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon. Yun yung hindi nararapat. Kaya nga po, bago tayo magsimula, si Pastor Dave o si Pastor Jimmy o sometimes ako o kung sino man yung nag-lead sa atin, kasi dito po sa JCM, kung sinong pastor ang nagsalita, siya ay magli-lead ng communion. Pastor, bakit ikaw? Hindi. Paliban sa akin, si Pastor Dave naman, di ba? Sa basta si Pastor Dave lagi. Himihingi tayo ng tawad, di ba, Pastor? Tayo'y malinis.
Humingi tayo ng tawad upang tayo linisin ng Panginoon. At sa pag-inom natin ng juice o yung simbolo ng dugo ng ating Panginoon, nilinis tayo. Okay? Next. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Yun na nga, okay. So, eto na. Ano ang kinalaman nun nung kay Joseph at sa ating Panginoon? Galatians chapter 3, verse 13. Galatians 3:20. Kaya pala gulong-gulo ko sa aking mga sinulat. Galatians 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ano nangyari sa panadero? Pinugutan at ibinitin. Hindi pa yun. Pinagpiyastahan pa ng mga ibon. Ang Panginoon, ibinitin sa punong kahoy. Ipinako sa krus. Na? Ipinako sa krus. Yung katawan na makasalanan, na supposedly, dapat tayo, ikaw, tayo, ang dapat maparusahan sa kasalanang pinaggagawa natin noon. Inako ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kasi, bakit hindi silang dalawa ibinalik? Bakit hindi silang dalawa ang pinugutan? Yung cupbearer, na? Dahil yung katawan po sumisimbolo sa katawan nating makasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Ang dami nating pinagagawa sa katawan natin. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, puro tayo patato. Sa mga may tato, hindi pa ako sa inyo ha. Kung hindi nyo pa po alam, okay lang po ito, na kayo meron tato. Pero pag nagpatato uli kayo, then mananagot na tayo sa Panginoon. Bakit? Sorry sa mga may tato. Hindi natin alam na bawal palang tato sa Panginoon eh. Pero hindi porkit may tato kayo, bawal lang may tato dito. Hindi. Pumunta kayo dito, magkita-kita tayo lagi. Amen po ba? Sabi nila sa akin, Pastor, yan laki mong yan. Yan tapang mong yan, wala kang tato. Hindi, wala talaga. Sa puwet. Yun lang. Ba't ko ipapakita puwet ko? Wala akong tato ako. Gustong-gusto ko noon. Pero dahil sa may takot ako sa nanay ko at tatay ko at sa auntie ko, sabi ko, pwede ba magpatato kasing kulay ng balat ko para hindi halata? Wala namang ganun. Yung katawan na yan, kung anong pinaggagawa natin. By the way, balikan natin. Sa mga may tato dito, alam ko naman po iba sila may tato. Pero for those hindi pa po alam, Leviticus 19:28 nga. Hindi po to kasama pero i-justify ko lang po. Baka magalit kayo sa akin. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay. Actually, iba po ito sa susunod na sasabihin. Ni maglalagay ng tato. Sa English, New King James, you shall not make any cuttings in your flesh for the dead. Kama. So, iba ta na. May sinunod, nor tattoo. Any marks on you. I am the Lord, sabing ganun. Hindi naman natin alam. Amen po ba? Balik tayo doon sa yung sa kanina. Sa Galatians. Hindi naman natin alam na bawal pala yun. Tama po ba? Nang dahil ba doon sa impyerno na tayo pupunta? Yes, kung alam mong bawal na, nagpatato ka pa rin. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po. So ngayon nasa church tayo, nakilala natin ang Panginoon, at nalaman natin, hindi pala, mali pala nagpatato. Hindi po katapusan ng mundo na may tato ka. Hindi. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Pagkakamali yun Amen po ba? At ngayon yung tinatama na. Hayaan nyo na po yung tato na yan. Isang araw mawawala yan. Amen po ba? Kasi meron po tinatawag na testimonies po, isang kriminal po talaga ito. Mamamatay tao, sindikato, hold-upper, lahat-lahat. Sa ano po ito? Sa States po ito. Malaking tao ito. Talagang gwapo niya, pero hindi naman ako kinilig, no? Pero gwapo siya, ganon. At marami siyang tato. Pwede mo siyang itabi sa mga, sa mga Hapon? Yakuza.
Pwede mo siyang itabi. Pero nung nalaman niya, nung nakilala niya ang Panginoon doon sa bilangguan, nabasa niya ang Leviticus 19:28, nagulat siya. Panginoon, ano pa silbi ng pagsisisi ko kung di pala ikaw nalulugod sa akin? Then na-realize niya. Di ba yung mga sumayaw kanina? Ha? Yung mga nagtamburin? Pasayawin niyo pala mamaya uli yung tamburin dito, yung nakabihis sila. Pagkatapos kong kumanta. Tapos po, nung nalaman niya yung sabi, hindi niya maintindihan, patatawarin mo pa ba ako? Ganito na ako. Akala niya, totally. Hindi. Kahit ano pang itsura natin, kahit ano pang ginawa natin kasalanan, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, isang araw, naliligo siya. Kasi alam mo naman sa mga Amerikano, hubot-hubad po talaga sila, naked sila kung sila'y maligo kahit may mga kasama. Wala sila pakialam. Habang naliligo siya, umalis yung mga kasama niya kasi shower magkakadikit eh. Naging kulay green yung tubig. Hindi niya po alam. Dahil sa gustong-gusto niyang mawala sa katawan niya yon, paglabas niya, yung unahin niya talagang kahit masunog pa yung balat niya, mawala lang yung mga kademonyohan na pinaglalagyan niya dyan sa katawan niya. Ang Panginoon, hinugasan po siya. Hindi nga po. Nakalimutan ko lang po kung nasaan niyo. Pahanapin ko po, ipapadala ko po sa inyo kung gusto po ninyo. Na-wash out. Nagulat ang mga tao. Dahil nga po sa desire niya. At yung taong yun, hindi ko lang alam kung paano na po, kasi 10 years ago po yun eh. 12 years ago. Fresh pa lang po, nung pa lang niya, kakatestify pa lang niya. Pastor na po siya, pastor. Pastor na po siya. Talagang living a holy life po siya. Ang wag po natin gagawin, kagaya nung lumapit sa akin at nagtanong, Pastor, ngayong Kristiyano na ako, gusto kong ibalik ko sa Panginoon yung pagpupuri sa Kanya. Ilalagay ko sa likod, John 3:16. Papatato, wag naman. Nakanya pa? So, tinibusan tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya ay sinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Hudyo yun ha? Mga Israelita, hindi tayo kasama doon. Ay makamtan din ng mga hentil. Tayo yung hentil. Wala tayong part doon sa kaligtasan iyon. Pero dahil nga sa ginawa ng ating Panginoon, nasama tayo. Amen po ba? Yung kaligtasan. Amen po ba? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ay matatanggap natin ang Espiritu ng pinangako ng Diyos. Mga kapatid, ang ating Diyos Ama, dahil mahal na mahal tayo, yung Kanyang anak na nagkatawang tao, ibinigay niya para kanino? Para kanino? Para sa mga minamahal niyang mga anak. Amen po ba? Hindi po ba great ang ating Father? Hindi po ba? Amen po ba? He is the great Father. Kaya yung mga ama natin, great yan. Amen po ba? Amen po ba? Yung mga nanarito, mga ama nanarito, galit mas sa inyo mga anak ninyo, but you are great. Amen? Bakit? Kasi yung mga anak nyo nandito. Yung mga anak nyo nandito, yung iba wala. Pero great pa rin. Amen po ba? Walang ama na itutulak ang kanyang mga anak sa kapahamakan. Tama po ba? Bakit pastor yung anak niya kasama niya sa sindikato? Meron po mga dahilan po yun. At pinili yun ng mga tao. Hindi po yun ang plano ng Panginoon sa atin na tayo'y maging masama. Amen po ba? Pinili ng mga tao maging ganun. Maraming kriminal ang nakakilala sa Panginoon, nagbagong buhay sila. Maraming mga Kristiyano naging masama. Di ba? So ganun lang po yun. Akala nagalit ako. Sabi sa akin, sorry naman. Uy, bati kami yan nung nakaraan nag-usap kami ha. Ayaw na nga umalis yan. Uwi na nga namin ni Tess yan eh. Okay. Matthew chapter 26 verse 26. So kinokonek ko po yung nangyari po doon sa cup at saka sa panadero, dito po sa ginawa ng ating Panginoon. Matthew 26:26. Sabi ganon,
Ano nangyayari? Ibalik niyo si Router. Router, doon ka. Ikaw na, Router. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad, sinabi, kunin niyo ito, kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot din siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ang Panginoon, ipinako sa krus, nabugbog para sa atin. Yung panadero, tinuka, pinugutan, pinarusahan dahil sa kanyang kasalanan. Na dapat ganun din tayo. Amen po ba? Pero inako ng Panginoon. Bakit? Kasi mahal na mahal kanya. Amen? Mahal na mahal niya tayo. Amen po ba? Grabe, no? Next. Second Corinthians chapter 5, verse 21. Bagal talaga, oh. Hindi nagkasala si Kristo. Nakalagay po sa Bible, ha? Never po na naiulat ng ating Panginoon ay nagkasala. Naniniwala po ba kayo doon? So kung ang Panginoon hindi nagkasala ng ganoon, bilang tao, kaya po natin yan. Amen po ba? Kayang-kaya natin yan. Kaya nga sinusulat sa ganyan eh. Ngunit dahil sa atin, hindi pa tayo pinapanganak, 2,000 years ago siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon na dapat tayo binibitin, dapat tayo pinapako, dapat tayo pinapalo, dapat tayong namamaga ang katawan sa kabubugbog dahil sa parusa natin. Inako ng Panginoon. Amen po ba? Yan ang ating Diyos. Hallelujah. Palapakan mo nga siya. Ito po. Sa Isaiah chapter 53, verse 6. Mahaba-haba po ito pero gusto ko po ipakita sa inyo. Yung kalooban ng Panginoon, anong ating Diyos Ama, at kung bakit niya ginawa. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh, ang ating Diyos Ama, sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Pinag-usapan dito yung kanyang anak. Yung nagkatawang tao, ha? Okay po ba? Kasi sa mga nauna po, ang pinag-usapan yung kanyang lingkod. Next. Siya ay binugbog at pinahirapan. Isaiah to, ha? Isaiah. Old Testament po ito. Hindi pa nangyayari, nabanggit na po sa Isaiah. Siya ay binugbog at pinahirapan. Hindi sinabing siya ay bubugbugin at pahihirapan. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibok kahit isang salita. Nalala niyo po, nasa harap siya ng gobernador, nasa harapan siya ng mga punong pari, nasa harapan siya ni Poncio Pilato. Wala ka bang sasabihin sa mga sinasabi nila laban sa'yo? Tahimik lang po siya, di po ba? Hindi man lang kumibo. Dahil ang gusto ng Panginoon, matupad ang plano ng ating Diyos Ama para sa ating lahat. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang kordero. O korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man lamang. Kordero po yung tupa. Yung tupa na, ayun, kagaya nun, balahibuan. Tinanggalan ng balahibo. Basta yun na yun. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Nalala niyo yung kanyang mga alagad, nagtakbuhan. No, may sumunod na isa pero kinaila pa siya. Ay, di ko kilala yan. Mamatay man ako, hindi ko kilala yung taong yan. Sabi nito ba? Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Next. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman doon sa libingan. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Grabe, oh. Napatunayan sa Old Testament at sa New Testament, wala pong
kasalanan ng ating Panginoon. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Plano ng Diyos na maghirap ang ating Panginoon para sa atin. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y babubuhay siya ng matagal. Di po ba? Nabuhay siyang muli, di po ba? Makikita ang lahing susunod sa kanya. Ang lahing susunod sa kanya. Ibig sabihin yung mga nanampalataya sa kanya. Amen po ba? Makikita. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng maligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod, ang ating Panginoon Jesucristo na siya po'y nagkatawang tao, na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At ang alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Alang-alang sa kanya, sa ginawa niya, lahat po tayo patatawarin. So yung katawan symbolizes po yung ating makasalanang katawan na dapat tayo nakaranas. Ginawa po ng ating Panginoon. Pastor, alam na namin yan eh. Yes, alam na natin to. Na ginawa ng Panginoon yun. Pero mamaya may babanggitin po ako. Gusto ko lang po ipaalaala sa bawat isa dito. Yung kahalagahan po ng ginawa ng ating Panginoon para sa atin, huwag nating hayaan mawala sa atin. Amen po ba? Mabaliwala. Dahil dito siya'y aking tulog na. Dahil dito siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang binigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idanalangin sila'y patawarin. Di ba sabi ng Lord? Di ba? Huwag niyo po silang, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gets po? Next. Ito po. Dahil po sa ginawa ng Panginoon sa pagmamahal niya sa atin, nung siya'y nabugbog, nung siya'y namatay, mga kapatid, nalala niyo po nung namatay siya? Nung siya'y muling nabuhay? Sabi po sa John chapter 20, verse 1 to 10. Basahin muna po natin ito, tapos may papakita po ako sa inyo. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan, naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Ito po yung nabuhay ang ating Panginoon. Dahil dito patakbong siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, si Juan po yun, si John. May kumuha sa Panginoon. Tuloy-tuloy mo lang, Russell. May kumuha sa Panginoon sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang sabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumakbong, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. So nauna si John. Yumuki ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Hindi ko alam kung natakot o whatever. Basta hindi siya natakot o may paggalang, ayaw niyang bastusin yung libingan ng Panginoon. Nakita niya nakalagay doon ang mamahaling tela, yung binalot sa Panginoon. Naalala niyo po, binalot ang Panginoon, di ba? Ng telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino, yung binalot sa Panginoon. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Take note, bakit binanggit dito, ang panyo ay hindi kasama ng mamahaling tela. Nakahiwalay ito. Kundi nakahiwalay o hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Bigyan natin ng emphasis. Bakit binanggit ng Bible? Yung tela, yung panyo na nakakalagay sa mukha ng Panginoon, nakatiklop. Pumasok din ang alagad na unang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad. Now, balik tayo dun sa sa nakatiklop. Balik tayo sa nakatiklop. Okay. Englishin nyo nga yan, Englishin nyo. Verse 7, New King James. And the handkerchief that had been around his head, so panyo, no? Not lying with the linen cloth, but folded together in the place by itself. So bigyan natin ng emphasis. Ano ba ang meron, o ano ba ang kahalagahan nung tupi na panyo sa mga Hudyo? Ano nga po, yung
Yung explanation. Huwag mo na yung picture, explanation muna. Ito. What does the folded napkin symbolizes? Andiyan, meron dyan, no? For in those days, the weighted napkin meant yung gulo-gulo. Ibig sabihin nun, I'm finished. Ganito po. So, di ba may amo? Tapos may alipin. Ang amo, pag kumain, yung pampunas niya, pag ito hinagis niya lang at dyan, naka buhaghag lang o whatever, ibig sabihin nun, tapos na kumain yung Panginoon o yung amo. So yung katulong, yung alipin, liligpitin niya na yung pinagkainan, yung lamesa. But if the master got up, pag tumayo ang master o ang Panginoon o ang amo sa lamesa, kumakain siya ha, folded his napkin, tinupi yung pinampupunas niya, tinupi, and laid it beside his plate at tinabi sa kanyang plato, the servant would not dare touch the table. Pakiangat niya, ay hindi na pala, no? Yung alipin o yung katulong ay hindi gagalawin yun. Kasi ibig sabihin noon, because the folded napkin meant, I'm coming back. Hindi pa ako tapos. Babalik ako. Amen po ba? Amen po ba? Pakita mo yung picture. Pakita mo yung picture. Pakita yung picture. Huwag yung picture ko, ha? Ayan. Okay. Ito yung pinaghigaan ng Panginoon. Ito yung linen. Andun yung yung nakatakip sa mukha. Ayun. Ito yung galing. Ito yung pinambalot sa kanya, binaklas ng Panginoon, pero yung nakatakip sa mukha niya, hindi na magaling. Ito, yan, hindi na, ilabas. Yung isang picture lang, isang picture. Ito, ayan na, nakatipi, oh. Tapos yung dito, nasa dulo, wala na, hindi na magaling. Wala na, hindi na magaling. Wala na. Ito, boy, what happened? Basta ito na lang. So nakatupi. Ang sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Babalik ako. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. Babalik siya para sa iyo, sa atin. Kaya nga wag natin sayangin yung kanyang pagbabalik. Amen po ba? Na? O next. John 14, verse 1 to 4. Tagalog naman. Tutugoy na tayo nito. Huwag na kayong mabalisa. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mabalisa. Huwag ka na mag-alala, sabihin mo. Malapit na matapos si Pastor, kakain na tayo. Di mo masabi kay mama mo, no? Huwag ka na mag-alala. Kakain na tayo, si Pastor, nagmamadali na rin. Huwag kayo mabalisa. Sumampalatayo kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Sa bahay na aking ama ay maraming silid. In my Father's house, there's so many rooms o mansions. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Ang Panginoon hinahanda ang mga mansion natin sa heaven. Amen po ba? So may mansion na tayo. Amen po ba? Ikaw na lang ang kulang. Gusto mo na ba pumunta ron? Sabi ni Gracia, kailangan kong graduate mo na yung mga anak ko. Sabi yan. Sa tamang panahon, makakapasok tayo sa mga mansion natin. Amen po ba? Kung tayo magpapatuloy. At kapag naipaghandaan na kayo ng matitirhan, sabi ng Panginoon, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Amen po ba? Palakpakan mo, Lord. Verse 18. Verse 18. Huwag ka nang umalis dyan. Itulak mo na lang. Verse 18. Yan. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Pangako ng Panginoon, babalik ako sa inyo. Amen po ba? Namatay ang Panginoon pero muling nabuhay. Tinupi niya yung panyo. Ang sabi doon, babalik ako, hindi pa ako tapos. Nasa heaven siya ngayon.
kapiling ng mga nauna sa atin, inihahanda ang mansyon mo. Amen po ba? Inihahanda ang mga reward, ang mga corona mo. Amen po ba? Babalikan tayo ng Panginoon. Verse 27. Malapit na. 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay o binigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Paulit-ulit ang Panginoon, no? Huwag na kayong matatakot o huwag na kayong matakot. Kung ano man pinagdaraanan natin ngayon, meron tayong Diyos na babalikan tayo. Amen po ba? Ipapanalangin natin sa Kanya, Lord, wala kami nito, wala kami nun. Ibibigay ng Lord yan kung wala kang ginagawang kasalanan. Kung ikaw ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Okay? Luke chapter 18, verse 8, kapatid. Luke chapter 18, verse 8. Luke 18:8. Sinasabi ko sa inyo agad, okay, kapag ang Panginoon po, sabi niya, babalikan niya tayo, di po ba? Babalikan niya tayo. Pero dapat pag binalikan niya tayo, dapat matagpuan niya tayo na tayo'y namumuhay ng may kabanalan. Karapat dapat na kunin niya. Amen po ba? Sabi nga ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, agad niya bibigay sa kanilang katarungan. Ito po yung pag-usapan natin. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao, ang ating Panginoon, kasi sinabi anak ng tao, siya ay nagkatawang tao, sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Dahil sa panahon na babalik ang ating Panginoon, maraming mga tao hindi nakilala ang Diyos, isinusumpa ang Diyos. Kaya mapalad pa tayo sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Dahil nangingibabaw pa, ang banal na Espiritu ay narito pa, nasa atin pa. Amen po ba? Okay, may mga tanong po ako ha. May sasabihin ako at may tanong. Ikaw bilang Kristiyano, sabing ganun. O tanong ito, tanong. Bali, 6 na tanong ito. Nakilala mo ang Panginoon. Praise God, nandito ka. Sabi mo nga sa katabi mo, praise God, nandito ka. Dalangin ko, sabi mo, dalangin ko. Nandito ka rin sa linggo. At bawat linggo. Tanungin mo siya, promise? Yun lang. Ano po dito? Hindi mo gustong pumunta sa simbahan. Kahit pwedeng-pwede namang pumunta. Hindi mo gusto pumunta sa church, ayaw mo pumunta sa church. Pero inaasahan mo, pupunta ka sa langit. Na? Pupunta ka sa langit at sasambahin ng Diyos nang walang hanggan. Di ba? Pero di ka umati ng church. Pero inaasahan mo, pupunta ka sa langit. Tama po ba yun? Ha? Sabi mo katabi mo, tama ba yun? Next. Hindi mo gusto o ayaw mo ng Christian music. Mas maganda yung mga kanta nila Taylor Swift. Shake, 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 shake. Na? Pero Kristiyano ka. Napanood mo, amazing. Yung kinakanta natin kanina, nakokornihan ka. Sa bahay mo, ayaw mong marinig ng kapitbahay mo na yun ang pinakikinggan mo. Pero, inaasahan mo, sa langit ka mapupunta at aawitan mo ang Panginoon ng Christian songs. Na? Tama ba yun? Sabi mo sa kapatid mo, tama ba yun? So mga kapatid, huwag na tayo makinig ng mga secular songs. Christian songs po. Okay po? Pag hindi mo pakilala yung mga banda, at pag may nalaman ka sa church na ito na yung bandang pinapakinggan mo kahit Christian, eh hindi pala pwede, tanungin niyo po ako, ipapaliwanag ko kung bakit hindi pwede. Ha? Ayoko po magsalita dito kasi binabantayan tayo ng YouTube. Titirahin na naman tayo. Na? May mga kanta, mga Christian songs, mga banda na Christian, sabi nila, hindi natin papakinggan.
Kasi may mga meaning po yung bawat lyrics nila. Okay po? Amen po ba? So tanungin niyo lang po ako. Bahala na si Angie maningil sa inyo yung, yung reseta. Ay, ano ba yun? Hindi ka namumuhay ng may kabanalan. Dati pa rin yung ginagawa mo. Nagsusugal ka pa rin, tumataya ka ng weteng, sumisimple ka sa loto. Minsan, hindi ka nga sumisigaw ng, sa ene! Pero may card ka. Yung dati mo pa rin ginagawa. Hindi ka namumuhay ng may kabanalan. Pero inaasahan mo, mapupunta ka sa kabanal-banalang lugar? Naintindihan niyo po ako? Inaasahan mo sa langit ka mapupunta? Sabi mo sa katabi mo, hindi ko tititigilan. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo katabi mo. Tama ba yun? Na? Next. Eto. Tingnan niyo po ako. Hindi mo kinakausap ang Diyos. Hindi ka nagpe-pray. Na? Hindi ka nagpe-pray. Nakokornehan ka sa pagpe-pray. Mag-pray ka, wala pa 3 segundo, tapos na. Nag-pray ka, ang sabi mo, sa akin na lang yun. Hindi mo masabi kasi wala kang sinabi. Hindi ka nagpe-pray pero inaasahan mo, magkikita kayo ng Diyos sa langit at magkukwentuhan kayo. Dito nga, hindi mo siya kinakausap. Amen po ba? Hindi ka nagpe-pray. Tingnan mo ulit katabi mo. Tama ba yun? Nakuha po. Hindi mo sinusunod. Hindi mo binabasa ang kanyang word, kanyang salita. Hindi mo binabasa ang Bible. Paano mo matutupad ang pinapagawa ng Panginoon? Sandali po, hindi ko po kayo hinuhusgahan ha. General po ito ha. Sa palagay mo, kung sa palagay mo nakikipag-usap ka sa Kanya, lumalakad ka na may kabanalan, Christian songs ang pinapakinggan mo, nagpe-pray ka sa Kanya, nagdi-devotion ka, hindi to para sa'yo. Amen po ba? Para to doon sa kaloob-looban mo. Ulitin ko, hindi to para sa'yo, kundi para doon sa kaloob-looban mo. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Sometimes kasi ginagawa lang natin yun para lang masabi na ginawa natin. Pero deep inside your heart, talaga bang anak ka ng Diyos? Kailangan makita na, Pastor, yung puso ko may liwanag. Ibig sabihin, may word. Wala po akong pakialam sa puso ninyo. Kung nakikita ko man, kung nagbasa ka ng Bible, o kung nag-devotion ka kanina, ganun po ako 10 years ago. Naninita ako ng members. Hindi ka nagbasa kanina. Wala pong word yung heart mo. 1 week kang hindi nagbasa. Purihin ng Panginoon, yung mga sinabihan ko, wala na po sa church. Alayaw na umaten. Bakit? Sinisit ako. Pero ngayon, nasa sa inyo na po. Magtuturo lang po mga pastor, magpapaalaala. Amen po ba? Ipinapakita ng mga tao na sila yung Kristiyano sa pamamagitan ng pagpo-post, pagma-My Day, Word of God. Question, naintindihan mo ba yon? Pumasok ba sa puso mo yon? Ang Diyos ang nakakaalam. Amen po ba? Tapos aasahan mo, sa langit ka pupunta. Sabi ng Lord, babalik siya. Sa palagay mo, isa ka dun sa babalikan niya. Sa palagay mo ba? Amen po ba? Kaya ko po sinasabi ito kasi babalik ang Lord. Amen? Kung hindi mo man maantay na siya'y bumalik at mauna ka na, make sure na doon ka pupunta. Amen po ba? Siguraduhin mo na pag kinuha ka ng Lord o natapos ng araw mo, doon sa harapan ng gate ng langit, pagbukas ng anghel, Michelle, tagal ka lang inaantay ng Lord.
Bakit po? Kasi tapos na yung paghihirap mo sa mundo. Eto ka na ngayon, kasama mo na. Di ba? Kasi ang ginagawa mo dito? Dito po ako binaba ng taxi. Sabihin mo sa akin, bakit kita tatanggapin? Kasi, taga-JCM ako. Tapos, nagsusoking kami. Tapos, nakikinig ako. Tapos, pamilya ko, Kristiyano. Pero ikaw, kilala mo ba ang Panginoon? Worthy ba na sabihin sa'yo ng Panginoon, welcome, tapat, faithful, and loyal, my loyal and faithful servant. Amen po ba? Welcome. Yayakapin mo ang Panginoon. No? Okay po ba? Babalik ang Panginoon. Babalik ang Lord. Kaya nga po, Father's Day. Ngayon, Father's Day ngayon. Yung ginawa ng ating Ama na ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak. Dahil wala tayong magagawa eh. Hell talaga tayo eh. Pero dahil mahal na mahal tayo ng ating Ama, hindi pa nagkikita ang mga lolo't lola natin, may plano na siya sa atin. Kaya ginawa niya yon. Ang Panginoong Jesus, mahal na mahal tayo. Ginawa niya yung siya'y maparusahan. Sabi niya, babalik ako. Tapos pagbalik niya, hindi ka makakasama. Bakit? Kasi yung galit niya sa puso mo, hindi mo inaalis. No? Yung mga past na andyan pa rin sa'yo. No? Yung mga dati mong ginagawa, nagtotong-its pa rin, pasimple-simple. Tawagin mo yung pamangkin mo, bigay mo yung pera, kasama nung numbers, kasi baka makita ko nila, pastor. Ikaw na lang. Hindi ko naman Kristyano eh. Sige na. Alam ng Diyos yun. Amen? No? May nagsukli sa'yo, sobra ng 1,000. Praise God! Blessing in disguise. Ay, disguise talaga. Kawawa yung taong, di ba? What if sa'yo mangyari yun? No? Amen po ba? Gumawa tayo ng mabuti. Hindi man nakikita ng kapatiran nila pastor, ang Diyos kitang-kita. Kapag ikaw ay nagtitiis, tulad ng pagtitiis ng Panginoon nang siya'y pinarusahan, agad-agad ibibigay ng Panginoon ang pangangailangan mo. Agad-agad ibibigay ng Panginoon yung kagalingan, yung kaguluhan sa bahay mo, dahil sa hindi pagkakaunawaan, aayusin ng Lord yan. Amen po ba? Ayusin natin ang puso natin. Amen ba? Amen po ba? Okay. Next. Next? Sandali. Matthew chapter 6, verse 33. Alam na natin to. Ilang minuto pa? Pakisabi nga, 12, 11, 10. Next. Sige. Matthew 6:33, Tagalog. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, pagsikapan ninyo kayo'y pagharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Pagharian ng Diyos. At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Ayon sa kalooban ng Panginoon kung ano pinapagawa sa atin. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen po ba? Tagalog na po ito. Unahin natin, isik natin, hanapin natin, halongkatin natin, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon, ibibigay niya sa atin o sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya nga, huwag kang matulog. Ayan. Huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Na? Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, bahala ang Lord doon. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Itong suliranin mong ito ngayon, aayusin ng Lord yan. Amen? Yang nanakit sa'yo, ang Lord ang bahala dyan. Basta wag mo siyang isusumpa. Amen po ba? Panginoon mo, pagpalain mo po ang taong iyan. Sinaktan niya ako, pero Panginoon, mabangga sana siya. Hindi naman, Lord. Basta pagpalain mo siya, Lord. Na? Pagbutihin po natin.
ang ating pakikitungo sa bawat isa. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na kung ano yung masamang iniisip mo sa taong yan. Kung may marinig ka man uli na nagkukwento sa'yo tungkol sa taong niyang kinaiinisan mo, babalik na naman yan di ba? Kung bago man yan o hindi. Dahil sabi mo sa tao, move on ka na. Maging born again ka na. Na? Mamaya dumating ang Panginoon, nabutan, nagkukwentuhan tayo, pati ako nagagalit sa taong yun. Nagalit lang ako doon sa taong yun Binigay ko na sa Panginoon, narinig na naman kita. Hindi kasi sabi ni ginawa pa sa'yo ng taong yun. Yung sinasabi ng taong yun. Hindi. Ba't ka nagagalit sa kanya? Di ba? Na? Simple lang po yun. Simple lang yun. Pero nilalagay ng dyablo yung galit sa puso natin. Mga kapatid, ganito po, sabi dito. Niloko tayo ng dyablo sa paniniwalang, hindi po, ako po sumulat ito niloko tayo ng dyablo sa paniniwalang sa kalagayan natin ay pupunta tayo sa langit. Tingnan niyo po, babalik ang Panginoon, no? Sabi niya, hindi pa ako tapos, babalikan kita. Ikaw na nasa church, leader ka man o lagi kang umaattend, pero hindi nawawala sa iyo yung galit mo. Sa tuwing may kakwentuhan ka, pinagkukwentuhan nyo yung nangyari, si pastor, pinag-uusapan ninyo, akala natin, dahil sa ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, dahil nga sa akala natin na ang Panginoon mahal tayo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay laging mabuti, sa heaven pa rin tayo pupunta. Kapatid, hindi. Ilagay mo sa isipan mo, Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Ilagay nyo lagi sa isipan nyo yan. Matthew chapter 7, sige nga, puntahan natin yun. Chapter 7, verse 21 to 23. Ilagay nyo na ito sa isipan ninyo. Hindi lahat ng natutulog ay gising. Ayun. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, gising nga. Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sino lang daw? Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino yung mga yon? Yung walang galit sa puso. Magalit man, ibinibigay sa Panginoon, borado na. Kung paano pinatawad tayo ng Panginoon, hindi na binabalik ng Panginoon yung ginawa natin. Si Diablo ang gumagawa lang nun. Ganon din po, patawarin na natin ang mga tao. Amen po ba? Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, isa ka dito, Panginoon, hindi po ba tulog na naman yung nandun? Sabi sa iyo Hindi po ba nagising na sila? Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Hindi po ba ako nag-share? Shinare ko yung buhay ko sa mama ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Nag-share ako sa kanila. Nagpalayas ng mga asawa, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng himala sa iyong pangalan. Hindi po ba ginawa ko yung Lord? Ang sabi ng Panginoon sa 23? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. I never knew you. Ulitin ko, pag sinabing knew, K-N-E-W, may malalim na relasyon yung dalawang yun. Sa English, di ba? Do you know Him? I knew Him. Pag sinabing, yeah, I know Him, mababaw na pagkakilala. Pero, yeah, I knew Him, may nangyari sexually. Karelasyon na malalim doon sa tao. Ang Panginoon, sabi niya sa English, I never knew you. Wala kayo naging relasyon ng Panginoon. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng mga... Paano nasabi ng Panginoon na gumagawa ng kasamaan? Nagpalayas nga ng demonyo, nag-share ng word. Mga Kristiyano itong mga to, mga propeta itong mga to. Kaya mga kapatid, huwag tayo magpakakampante. Huwag nating hayaan si Diablo, si Satanas, na ilagay sa isipan natin na sa heaven ako pupunta. Bakit? Ito, nakikinig ako kay pastor, Hindi po. Extremely, mga kapatid, malapit na po dumating ang Panginoon. Yung pagmamahal ng Ama sa atin, hindi po nawawala yon. Kaya mamaya, hindi lamang po ang mga tatay ang ating itataas, kundi ang tunay na Ama. Amen po ba? Ang nag-iisang Ama na nasa langit. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon.
1 Peter chapter 2, verse 24. Basa-basa lang tayo. Ano na lang, pakinggan nyo na lang ako dyan para mabilis na to. 1 Peter chapter 2, verse 24 hanggang 25. Sabi ganon, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kung may mga kasalanan pa tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. So by His stripes, tayo'y pinagaling ng Panginoon. Physically. Amen po ba? Spiritually. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. 1 Peter chapter 4, verse 2. Dalawang verse na lang po. 1 Peter chapter 4, verse 2. Ang sabi dito, kaya nga mula ngayon, ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Para malaman natin ang kalooban ng Diyos, basahin natin ang Bible. Buksan natin ang Bible. Na? Basahin natin siya. Sundin natin yung pinapagawa ng Panginoon. Para masabing tayo po, o para po na masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapat na. Okay na yun. Okay, last. John chapter 15, verse 9 to 11. John chapter 15, verse 9. Sabi ganon, kung paanong inibig ako ng Ama, sabi ng ating Panginoong Yesus, gayon din naman iniibig ko kayo. Amen po ba? Tinatanggap mo ba? Iniibig ng Panginoon ng ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, iniibig ka. Tayo, tinatanggap mo ba? Naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba? Manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin sa Kanya, pakikipag-usap sa Kanya, pagbabasa ka ng Kanyang salita, paghingi ng tawad at pagpapatawad, mamuhay ng may kabanalan. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, sabi ng Lord, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. Ginawa ng Lord ang lahat ng pinapagawa sa Kanya. Kahit mamamatay na siya. Kasi mahal niya ang Panginoon, iniibig niya ang Diyos Ama. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Ano ibig sabihin nun? Nasa langit ang ating Panginoong Yesus. Yung ating mga kapatiran, yung ating mga kamag-anak na nasa langit na nag-aantay sa atin. Nagtagumpay sila. Amen po ba? Magtatagumpay din tayo. Amen. Tingnan mo katabi mo. Dalangin ko, sabihin mo, dalangin ko na magtagumpay ka rin. Kaya, huwag ka nang magpasaway. Sumunod ka na sa kalooban ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y tumayo. Na-gets nyo po ba ang ating message ngayon? Amen po ba? Yung pangakong darating ang Panginoon, hindi pa siya tapos sa atin. Kukunin niya tayo. Pero dapat madatnan tayo ng Panginoon na tayo'y karapat-dapat. Amen po ba? Last na lang po, sabihin mo sa kapatid mo, sa tabi mo. Katabi mo, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Sa akin, sasabihin niyo po ba yun? Bahala kayo. Bahala kayo. Po, tayo po'y manalangin. Pikit tayo. Sundin natin ito sasabihin ko. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Muli, pinaalalahanan mo ako na ikaw ay namatay at nabuhay na muli para sa akin. Ang pangako mo na ako'y babalikan mo para tayo magkasama ng walang hanggan, hinihiling ko, Panginoon, bigyan mo po ako ng kalakasan, katalinuhan, katyagaan na magampanan ko ang lahat
ng pinapagawa mo sa akin. Patuloy na ako ay sasamba sa iyo. Patuloy na ako ay mananatili sa pag-ibig mo. Kaya Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Pinapatawad ko din po ang nagkasala laban sa akin. Iparating mo po sa kanila na humihingi din po ako ng tawad sa nagawa ko sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Balutin mo ako ng iyong banal na dugo. Muli, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Muli kitang inaanyayahan, pumasok sa puso ko at sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat muli po isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa akin. Salamat, Lord, sapagkat patuloy mo akong binabago sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na pinagkaloob mo sa akin. Purihin ka, Lord. I love you, Father. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. Amen.